Hello everyone and welcome back sa aking YouTube channel. So again, my name is Sam aka #Biyaherong Becky. And guys, ayun no. So pag-usapan natin ngayon guys ang tungkol sa overall yung ipinakita sa atin ng Miss Earth organization, no? So satisfied ba tayo or unsatisfied? So these are the things that we will talk about right now because na-explain ko na rin naman sa inyo yung about kay Philippines and kay Miss Albania, no, kung bakit siya deserving talagang manalo. So I hope na naiparating ko yung message, no, and yeah, so yun na nga, meron pa rin mga iilan lang naman, no, na nagsasabi pa rin ng negativities about sa pinakita sa atin ng Miss Earth organization. So well, wala akong pakialam sa kanila, basta as a person with a right, having a right principles in life. So no, huwag tayong mag-base dun sa mga taong walang credibility, no? So we have our own eyes to see things what Miss Earth organization has provided to us. Okay, so ayun na nga. Isa-isa, meron ako rito mga listahan guys, no? Ano ba yung mga napansin ko sa Miss Earth during the finals. So ayun, umpisa pa nga lang ay nirecognize na ng mga host, binigyang diinan nila, no, about yung sa mga CEO pagdating sa voting and so on and so forth. So yung parang bureaucracy o yung mga division, no, kung sino yung mga pinakahumahawak nun. So parang talagang i-emphasize nila, no. So napaka-professional ng pag-handle ng Miss Earth organization, no? So syempre sa mga alam naman natin yung mga malalaking pageant ay nagkagulo-gulo, kaya posible talagang ini-emphasize nila yun, no, para maging professional at yung mga tao aware, no, na walang mga anomaly na nangyari or sa Miss Earth organization. So kudos. So next yung sa introduction part ng Miss Earth, no, I like it kasi very tranquil, very serene yung sound, no. So napaka good vibes. Sinasabi naman ng iba ang boring, blah blah blah. Itong mga tao na to, I mean ano ba yung Miss Earth? It's not about yung pakitang tao lang. Their focus is their advocacy, di ba? So Miss Earth is taking care the environment for our future, no, for the next generation to conserve and preserve the environment. So kaya gano'n, no, minamatch din kasi yan, no, minamatch ng Miss Earth talaga kung ano yung advocacy nila. So kudos. So talagang napaka bongga, no, napaka peaceful ng dating. So next naman yung kanilang sa introduction part, yung napaka-elegant ng mga kasuotan nila, no. So yung nagpapakilala sila sa mga bansa-bansa nila, and then they are wearing casual dress of Vietnam. So napaka-klase nila tingnan at napaka-formal tingnan, napaka-decent. So kudos din sa part na yon, no. Tapos mafe-feel mo talaga yung vibes ng mga contestant. Good vibes lang sila, no? Yung hindi yung parang nag-e-eksenahan, di ba? Mafe-feel mo kasi nga alam mo bawat isa sa kanila. If I were one of the candidates, no? Whoever wins that for Miss Earth, proud ka kasi bakit? It's not just for a single person kasi pangkalahatan yun, no? But of course, still a beauty contest, no? And a deserving woman should be the one to be crowned. And ano pa, yung lead nila hindi exaggerated at maganda kasi every part nag-iiba-iba sila ng
yung background, no? Yung LED. So like sa umpisa, napaka, alam mo yon, ang ganda tingnan, payapang payapa lang, no? So and then pagdating sa evening gown, iba naman yung pinapakita na, iba naman yung design ng LED, hindi katulad sa ibang mga pageantry na all throughout the competition isa lang yung background, pero sa Miss Earth pinakitaan tayo ng magkakaibang LED background. So kudos, ganda. Next is, ayun, bongga. Si Indonesia naman ay nakapasok, no, dahil sa People's Choice. Siya yung number 1. Pero mas nasayahan sana ako kung talagang umariba pa si Indonesia, no, hanggang sa dulo, kasi may ibubuga rin talaga si Indonesia kahit papaano. So ayun, pero ganun lang talaga, no, talagang nasa mga judges yon, kasi nga culmination yon, yung performance ng mga candidates is starting day 1 up to the finals. So di ba, bongga kasi talaga itong batch ng Miss Earth. Ang daming magagaling, ang daming magaganda, no? So kudos. Tapos ayun, si Miss Venezuela ay inokray nila mismo sariling bansa nila, pero ano, di ba, umariba si Venezuela, pumasok ng top 10, top 20 down to top 12, di ba? So paano pa kung nakapasok pa yun sa top 8, no? O magta-top 4 di nakakaloka, kasi nga, no, itong mga bansa nila masyadong mapanghusga kaysa daw kahawig ni Karen Ibasco. Ano naman, no? So grabe talaga yung mga tao siyang mapanghusga. So congratulations kay Miss Venezuela. And then si Zimbabwe, ayan. So alam niyo naman guys, no, fina-flash ko siya sa napasok ko nga siya sa top 8. Nasad lang ako kasi alam mo, mayroon kasi siyang pagdating sa com skills, pagdating sa rampahan niya. Ito lang din talaga ang sad sa part, no, kapag yung bansa mo ay medyo lack of support, no? So lack of publicity, no? So isa rin kasi yun pag yung pageant kasi parang politika rin kasi yan pag kulang ka sa mga machinery, no, mahirap kang i-promote kasi nga the resources is just limited, unlike sa atin na pag sinabi natin ang ating kandidata pasabog talaga, no, full support talaga sa social media, sa mga outfitan and so on and so forth. Medyo nasad lang ako kasi talagang magandang aura ni Zimbabwe talaga. And then pagdating sa yung inirampa nila para sa jewelry, ang kaganda nila, no, napaka-sophisticated, napaka-regal, napaka-classy nila tingnan. So pak na pak sa part na yun. Ayun, at yung gown naman ni Aduana, kakaiba talaga yung mga Filipino rin mag-isip, no, kasi 'di ba pati yung detachable pala yung logo ng Miss Earth, talaga itinaas pa niyang ganon. Pak no, napaka-creative talaga ng mga Filipino mag-isip ng mga design sa mga gown na yan, no. So kudos, ang galing, ang ganda. Ano pa ba? Tapos si Miss Russia rin, no. So ang bongga rin ng gown niya, parang may pagka-royal ang dating niya, no? Talagang queenly yung atake ng kanyang gown, napaka-regal ni Miss Russia. Tapos naloka lang kasi 'di ba may interpreter siya, tapos umariba na agad siya, nahirapan yung interpreter niya. So since naintindihan naman ni Miss Russia, edi ginon niya na agad. Tapos talagang preno si Miss Russia, gigil na gigil. So tumalak na siya ng tumalak, kaloka. Nag-interpreter ka pa kung uunga rin, no? Kakaloka. Yun. And then yung host muli, balik tayo sa host ulit, talagang in-emphasize nila, no, yung beauty with a true cause. So totoo naman talaga, Miss Earth is a beauty pageant with having a true cause, no? So kudos. And then nagustuhan ko yung sinabi ng mga host na 'di ba, it takes a village
to raise a child, no? It takes a village to raise a child. So which means no, Miss Earth will not be Miss Earth if kailangan i-maintain mo yung positive interaction mo, no, with all the stakeholders. So ganon, ganda ng pakikitungo ng Miss Earth sa mga candidates, ang ganda ng advocacy, ang ganda ng, no, so silent lang siya kahit binabash. So ganon, sa alam nyo guys, pwedeng i-apply din sa buhay natin, no, kahit marami tayong bashers, tuloy lang tayo sa mga ginagawa nating mabuti, and let's just ignore this people, no, na mga negative yung sinasabi. But again, kailangan din pag criticize tayo, take it as an opportunity, and that's what Miss Earth did, no? Yung mga pagdating sa show nila, talagang level up kung pag-uusapan ang ano talaga, ginastusan talaga ng Miss Earth. Kitang-kita naman natin guys, no? And we have to understand kasi mga nakaraang pageantry kasi di ba under pandemic yun, pero ngayon full blast talaga, and 23 years in running, no? So and then isang buwan yung kanilang competition, so ang daming expenses, so we have to consider as well. Hindi katulad ng iba, no, 2 weeks maximum. So pagdating sa cost, mas konti, no, pero ang Miss Earth mas mahaba kasi nga engaging sila no? They are influencing people how to take care, no, how to conserve the environment. So ganun yun. And then ito nakakaloka at nakakasad, si Netherlands at si Miss Brazil, no? So nakakaawa. So yun talaga, some people, no, even our own Filipinos na nagsasabi hindi ba daw kayang i-sponsoran ng Miss Earth ang interpreter. Ito naman yung take ko guys, no. Bakit doon na lang sa Miss Universe kay Maxine Medina, di ba hindi naman na yung Miss Universe organization mismo nag-isip. Kumbaga may anticipation ka, alam mong malakas ang kandidata mo tulad ni Netherlands. Kung ako yung national director ng Miss Earth Netherlands, no, alam ko na may K yung kandidata ko at hirap mag-English, no. So dapat nag-isip sila, nagpadala sila ng interpreter doon at in-inform na nila ang organization, no, na if in case pumasok ito sa top 8 and then top 4 for example, para hindi mahirapan, so may interpreters sila na mag-initiate kasi ang Miss Earth organization, they are busy, no, busy sila all throughout the competition. So kumbaga sarili mo na yun, what's the sense yung national director ng bawat bansa, no? Same as through kay Brazil, alam naman na Spanish speaking country, so dapat tagpadala na kayo ng sarili niyo, hindi na Miss Earth ang problema, no? Di ba? Kaya nga in your own country meron kayong sariling pageantry, the national director should be prepared at all times, no? Dapat gano'n, huwag natin isisi sa Miss Earth na gano'n. Nakakasad talaga kung nakakasad kasi Netherlands and Brazil, hindi sila nawala sa top 8 ko kasi talagang no, kaya lang nagkaroon ng language barrier. So the national director, sila dapat sisin kasi they were not able to anticipate and they were not able to prepare such thing. So yun yung masasabi ko. Yun na guys, no, ito lang yung mga na-quote ko lahat-lahat. So overall guys, if you're gonna ask me if I'm going to evaluate Miss Earth 2023, so satisfied ako guys, no. It may not be 100% perfect, but nagandahan ako kasi andyan yung pasabog, andyan yung glam kahit papaano, and ang ganda, no. Bukod sa kanilang true advocacy ay napaka beneficial sa ating mga tao. So yun lang guys, thank you so much, and maging happy tayo sa naging panalo ng Albania, no? So first time din naman nila makakuha ng corona sa Miss Earth. At wag na tayo sa mga Filipino, no, kung makarating ito sa inyong video na ito to my subscribers, and kung hindi man sa mga subscribers ko, wag naman natin dalhin ang pagiging ugaling kanal, no? Kasi let's just at the end of the day, ang tagumpay ng Albania, tagumpay pa rin natin kasi ang mamahawak ay Miss Earth, and it's not our
characteristic. It's not our personality as Filipinos, no? We're always after sa fair and square na show. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood at Merry Christmas sa inyo, no? God bless us all. God bless you. Ang sulok man kayo sa mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, all around the world. Maraming salamat. More than 1,000 na tayo guys. Tuloy-tuloy lang ninyo guys ang pag-support sa aking YouTube channel. Okay? Alright. Bye-bye.